kaya itong tumatawa? Hello? Oh, Leslie! Kumusta ka na? Bakit mo ako tinawagan? Ano? Fiesta sa probinsya niyo sa Bicol? Talaga? Iniimbitahan mo ako na makifiesta sa inyo? Sige, pumapayag ako. Gusto kong ma-experience ang fiesta sa probinsya. Pero, teka. Kailangan ko muna magpaalam kay mama eh. Oh, sige. Babalitaan kita kapag pumayag siya, okay? Ah, sige. Bye! Gusto kong sumama kay Leslie. Sana payagan ako ni mama. Ay, noo, excited na ako. Ganyan pa lang ako makakaranas ng fiesta sa probinsya. Ano yun? Parang may bumato sa bintana. Sandali, titingnan ko. Wala namang tao sa labas Di kaya malakas na hangin lang yun? Mapuntahan ko na nga si mama. Magpapaalam ako sa kanya na iniimbitahan ako ni Leslie sa Bicol. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Isang magandang araw sa iyo, Miss Amy, at sa lahat ng tagapakinig ng bagong channel na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea, hindi ko tunay na pangalan. Maselan, ang ibabahagi kong karanasan, kaya minabuti kong itago ang tunay na pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa aking kwento. Estudyante pa lamang ako noon sa kolehiyo nang maranasan ko ang isang nakakatakot na pangyayari na may kinalaman sa mga aswang. Ako ay anak ng isang kilala at batikang abogado na itatago ko na lang sa pangalang Attorney Eliza Manriquez. Si mama ay kilala bilang istriktang ina, ngunit higit sa lahat ay isang mahusay na abogado. Halos lahat ng kaso na hinahawakan niya ay kanyang naipapanalo. Ngunit may isang kaso siyang natalo at dahil dito, nakulong ang taong kanyang dinipensahan. Hindi ko alam noon na ang pangyayaring yon ang magiging mitya ng panganib sa aking buhay. Mama, please naman. Payagan mo na akong sumama kay Leslie. Sabi niya masaya raw ang fiesta sa probinsya nila sa Bicol. Hindi pa ako nakakarating dun, ma. Isang beses lang naman to sa buhay ko. Sige na, ma. Payagan mo na ako. Andrea, sinabi ko na sa'yo, hindi ka pupunta ron. Malayo ang Bicol. Hindi mo kabisado ang baryo na pupuntahan nyo. Paano kung may mangyaring masama sa'yo sa lugar na yon? Hindi ako pumapayag. Manahimik ka na lang dito sa bahay at mag-aral ka ng mga lessons mo. Yan ang mas importante kaysa sa pagpunta mo sa fiesta na yan. Naramdaman ko ang bigat ng boses ni mama. Sanay na ako sa ganong tono, lalo na kapag ginagamit niya ang pagkaabogado niya. Yung paraan ng pananalita na laging may utos at dikta. Ma, kasama ko naman si Leslie, yung kaklase ko. Hindi naman ako mag-isa ron. Tsaka fiesta naman, di ba? Maraming tao kaya safe doon. Wala namang masamang mangyayari sa akin eh. Sige na, ma. Isang araw lang ako roon, babalik din ako kaagad. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Wag mo akong subukan, Andrea. Kung ipipilit mo pa rin, tandaan mo to. 1 linggo kang walang allowance, sinasabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo kapag sinuway mo ko. Mama naman. Tigilan mo na ako, Andrea. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Tapos ang usapan. Nag-init ang pakiramdam ko, Miss Amy. Gusto ko nang sumigaw. Gusto kong ipaglaban ang kalayaan ko. Pero pinili kong manahimik muna. Sa loob-loob ko, malinaw na malinaw, tutuloy pa rin ako kahit anong sabihin ni mama.
Hindi ako natatakot kung hindi niya ako bigyan ng allowance ng 1 linggo. Marami naman akong ipon at yun ang gagamitin ko kung sakaling totohanin niya ang banta niya. Okay na. O ayaw mo, bahala ka. Ayun naman ako humiling sa'yo ng ganito eh. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Ang kapakanan mo lang ang iniisip ko, anak. Mula nang mamatay ang papa mo, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Magalit ka man sa akin, pero mas pipiliin kong paghigpitan ka kaysa hayaang ilagay mo ang sarili mo sa alanganin. Ang OA mo, ma. May masamang mangyari agad. Abogada ka, ma. Hindi ka manghuhula. Hindi mo kailangang kontrolin ang bawat galaw ko. Hindi na ako bata. Huwag mo na akong pelosopuhin, Andrea. Kapag sinabi kong hindi, hindi pwede. Ayoko nang marinig ang tungkol dyan or else. Oo na, ma. Panalo ka na. Lagi ka namang panalo eh. Ayoko nang kumain. Nawala na ako ng gana. Andrea, bumalik ka rito. Ang tigas talaga ng ulo ng batang to. Sa sobrang inis ko kay mama, iniwan ko siya sa hapagkainan at pumasok ako sa kwarto ko. Ang bigat ng loob ko. Palagi na lang siyang ganon. Para bang itinuturing niya pa rin akong batang paslit na kailangan laging sumunod sa lahat ng gusto niya. Pero hindi na ngayon. Malaki na ako. Marunong na ako mag-isip para sa sarili ko. Hindi ko nahahayaan na palagi niyang pipigilan ang mga bagay na gusto kong gawin. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin nagbago ang isip ni mama. Kaya nang dumating ang araw bago ang fiesta, nagdesisyon ako. Itutuloy ko ang pag-alis. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin niya pagbalik ko. Ang mahalaga, magagawa ko ang gusto ko. Masigla at puno ako ng excitement habang nasa biyahe papuntang Bicol kasama si Leslie. First time kong maranasan ang fiesta sa probinsya. Mahabang biyahe, pero hindi ko ramdam ang pagod dahil sa sobrang tuwa at pananabik. Pagdating namin doon, agad kong naramdaman ang kakaibang hangin. Presko, sariwa, at ibang-iba kumpara sa Maynila. Para bang napunta ako sa isang bagong mundo. Nang tingnan ko ang wristwatch ko, 7:00 na ng gabi. Maaga na nga kaming umalis para hindi abutan ng dilim, pero heto't gabi pa rin ang sumalubong sa amin. Pagkababa namin ng bus, napansin ko agad na parang walang tao sa paligid. Sabi ni Leslie, pagdating ng 6:00 ng gabi, nasa loob na ng bahay ang mga tao sa probinsya kaya tahimik na sa labas. Kaya nagsimula na kami maglakad. Ang sabi pa niya, malapit na raw mula sa binabaan namin ang bahay ng lolo at lola niya. Habang naglalakad, bigla ako napakislot. May matulis na bagay akong naapakan. Aray! Ano ba itong naapakan ko? Saglit lang, Leslie. Titingnan ko lang kung ano itong naapakan ko. Saglit akong huminto at tiningnan ang sapatos ko. Doon ko lang napansin na nakaapak pala ako sa nakausling pako. Buti na lang at daplis lang. Hindi bumao ng husto sa talampakan ko, parang gasgas lang. Pagkatapos ay muli kong sinuot ang sapatos at handa na sanang maglakad ulit. Pero bigla kong napansin, wala na si Leslie sa tabi ko. Leslie! Leslie, nasan ka? Sabi ko sa'yo saglit lang, di ba? Leslie, nasan ka na ba? Kung biro lang to, hindi ako nakikipagbiruan, ha? Oy, Leslie, ano ba? Ano ba to? Kanina lang nasa tabi ko pa siya. Nasaan na kaya si Leslie? Hindi niya ako narinig kanina? Diyos ko, wag naman po sana. Hindi ko kabisadong lugar na to. Naglakad-lakad ako para hanapin siya pero kahit anong gawin ko hindi ko talaga siya makita. Mabuti na lang at may dala akong flashlight kaya nakikita ko pa ang dinaraanan ko.
Sinubukan kong tahakin muli ang daan na nilakaran namin kanina. Pero dahil hindi ko kabisado ang lugar, naligaw ako at napadpad sa isang liblib na kakahuyan. Hala, anong lugar tong napuntahan ko? Parang nasa gubat na yata ako ah. Nasaan na ba si Leslie? Diyos ko, anong gagawin ko? Oh, teka. Susubukan kong tawagan siya sa cellphone niya. Sandali. Kukunin ko lang muna yung cellphone ko. Ah, naku, hindi pwede to. Lowbat ng cellphone ko. At naiwan ko pa sa bahay yung power bank ko. Naku naman, paano na to? Bakit pa ngayon nangyari to? Ano ba yan? Halos mawalan na ako ng pag-asa nang biglang tumating ang isang matandang lalaki. May dala siyang mga tuyong kahoy na nakasukbit sa kanyang likod at may hawak ding gasera. Sa tansya ko, nasa 50 anyos lamang ang edad niya. Ineng, ano bang ginagawa mo rito? Gabi na. Teka, hindi ka taga rito, no? Dayo ka ba? Naku, salamat naman at may dumating na tao. Akala ko ako lang mag-isa rito. Tama po kayo, Manong. Hindi po ako taga rito. Isinama lang po ako ng kaklase ko kasi fiesta raw. Pero bigla po siyang nawala eh. Hindi ko po alam kung nagkasalisa lang kami o sadyang iniwan niya ako. Sana hindi naman po. Sinubukan ko pa siyang hanapin pero naligaw na po ako rito eh. Tatawagan ko sana siya kaso lowbat na pong cellphone ko. Dapat hindi ka na pumunta rito, Ineng. Mapanganib ang lugar na to. Lalo na kung hindi ka taga rito. Ha? Ano po? Teka, bakit naman po mapanganib? Fiesta nga po bukas dito, di ba? Sigurado pong maraming tao. Lalo na mga dayo na tulad ko. Hindi naman po siguro ako isasama ng kaklase ko rito kung delikado. Tama po ba? Nasa na ba ang kaklase mo? Hindi ba nawawala siya? Hindi mo rin alam kung nagkahiwalay lang talaga kayo o baka nga iniwan ka niya. Gaano mo ba kakilala ang kaklase mong yon? Kaibigan mo ba talaga siya? Kasi kung totoong kaibigan ka niya, hindi ka niya iiwang mag-isa. Lalo na sa lugar na hindi mo pa kabisado. At kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, Ineng, nasa sayo yun. Pero binabalaan kita, hindi ligtas ang lugar na ito para sa mga tulad mong taga Maynila. Sige, alis na ako. Mauna ako sa iyo, Ineng. Bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa na lang sa sinabi ng matanda. Pero sa sandaling yon, mas nanaigang kagustuhan kong makaalis sa lugar na yon at muling makita ang kaklase ko. Ay, sandali lang po, Manong. Tulungan niyo naman po akong makalabas dito sa kakahuyan. Baka rin po may alam kayong pwede kong matuluyan pansamantala habang hinahanap ko yung kaklase ko. Hindi ko po kasi alam kung paano makakaalis dito eh. Kanina pa po ako naliligaw eh. Sige na nga. Kung hindi lang ako naawa sa'yo, sumunod ka sa akin. Kapag nakalabas na tayo rito, sasamahan kita kung saan pwedeng umupa ng matutuluyan. Pero tandaan mo, huwag kang magtatagal sa baryo. Kapag natapos ang pesta, kailangan mo nang lisanin ang lugar na ito kung ayaw mong mapahamak. Sige po, Manong. Tatandaan ko po. Naku, maraming salamat po. Hindi na ako nagsalita. Baka mainis pa siya at iwanan akong mag-isa sa kakahuyan. Maingat ako naglakad kasabay ng matandang lalaki. Habang tinatahak namin ang masukal na daan, dinig ko ang mga kaluskos ng dahon at huni ng mga kuliglig sa paligid. Ang katahimikan, nakakapanibago, nakakatakot. Manong, malayo pa po bang pupuntahan natin? Napapansin ko po kasi na puro puno at halaman pa rin ang nakikita ko. Wala man lang po akong makita ng mga bahay sa paligid. Malapit na, Ineng. Konting tiis na lang.
Pero habang naglalakad tayo, makinig ka sa akin. Di lahat ng makikilala mo rito ay dapat mong pagkatiwalaan. Tandaan mo yan, Nining. Huwag na huwag kang basta magtitiwala. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya pero ramdam ko ang pagiging seryoso sa titig niya. Ano po ba talagang ibig niyong sabihin, Manong? Bakit po ba kanina niyo pa ako pinag-iingat? Masaya ang piyesta sa baryo. Pero ang kasiyahan ay hindi para sa lahat. May mga bagay na hindi alam ng mga dayong tulad mo sa lugar na ito na hindi mo na kailangan malaman pa. Napalunok ako, Miss Ami. Gusto ko pa sanang magtanong pero ramdam ko na unti-unting bumibigat ang hangin. Para bang bawat salita ng matanda ay puro na lang babala. Maya-maya, nakarating na kami sa baryo. Dinala niya ako sa isang bahay kung saan pwede ako magrenta ng matutuluyan. Pagdating doon, medyo napanatag na rin ako dahil marami na akong nakikitang mga bahay. Tama si Leslie. Wala na ngang tao sa labas ng baryo. Nasa loob na ng kani-kanilang bahay ang lahat. Nako, maraming salamat po, Manong. Nakausap ko na po yung babae nagpaparenta at mura lang daw po ang renta nito. Naitanong ko rin po sa kanya kung kilala niyang kaklase kong si Leslie. Kaso ang sabi niya, wala raw siyang kilalang Leslie. Bagong lipat lang daw po sila rito ng kanyang asawa eh. Sinabi rin po niya na mas mabuti raw na magtanong-tanong na lang ako. Dahil malaki naman daw po itong baryo. Oo, malaki itong baryo. Maaring magtanong ka na lang sa mga taga rito kung saan nakatira ang kaklase mo. Pero bukas mo na lang gawin yon. Gabi na kasi, mapanganib dito kapag sumasapit ang gabi. Kaya wag na wag kang lalabas sa tutuluyan mo. O paano? Hanggang dito na lang ako. Uwi na ako. Medyo malayo pang lalakarin ko. Bakit po? Hindi po pa kayo rito nakatira sa baryo na to? Hindi, Ineng. Sa bundok ako nakatira. Pauwi na sana ako galing sa pangangahoy. Pero nakita kita. Kaya sinamahan kita rito. Naku, ganun po pa. Naku, Manong, pasensya na ho kayo kung naabala ko pa kayo. Ako, hindi naman, Ineng. Hindi ka abala sa akin. Malugod na akong makatulong sa iyo kahit papano. Sige, magpapaalam na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Manong, baka po pwede ako makahingi ng pabor. Ano naman yun, Ineng? Baka lang po pwedeng samahan niyo po ako bukas na magtanong-tanong dito sa baryo. Tamang-tama po, fiesta na bukas dito, di ba? Kayo po kasi mukhang kilala ninyo ang mga tao rito kaya mas madali po siguro akong makakahanap ng impormasyon kung may kasama akong tulad nyo. Ay nako, hindi na, Ineng. Kaya mo na yan. Basta wag mo lang kalimutan. Kapag natapos ang piyesta, umalis ka na kaagad dito. Huwag mong hintayin na makaharap mo pa ang panganib. Hindi ko pa rin maintindihan ng matanda kung bakit niya ako agad pinapaalis sa lugar na yon. Pero bago pa ako makapagtanong, nagpasalamat ulit ako sa kanya sa lahat ng tulong niya sa akin. Kinuha ko ang wallet ko, naglabas ng pera at iniabot sa kanya. Maraming salamat po ulit, Manong. Sandali lang po, eto po, konting tulong. Sana tanggapin nyo. Kabayaran para sa pagtulong ninyo sa akin. Pasensya na pero hindi ko matatanggap dyan, Ineng. Basta makinig ka na lang sa sinabi ko. Umalis ka agad dito kapag natapos ng piyesta. O siya, magpapaalam na talaga ako. Pero Manong, ano po ba talagang ibig nyong... Bigla akong napatigil. Sa isang iglap, wala na sa harap ko ang matanda. Parang bula siyang naglaho. Ha? Manong? Nasaan na po kayo? Manong? Lumingon ako sa paligid ngunit hindi ko na nakita ni anino ng matandang tumulong sa akin. Sa isip ko, baka nagmamadali na talaga siya kaya hindi ko namalayan na nakaalis na pala siya. Naging maayos naman ang pagtuloy ko sa nirentahan kong kwarto. Maliit, ngunit malinis ang lugar.
Dahil may kuryente naman doon, nakapag-charge ako ng cellphone ko. Nagulat ako dahil ang dami ng missed calls ni Mama. May nakita pa ako mga text message niya pero hindi ko yun binasa. Saka ko na siya haharapin kapag nakabalik na ako sa Maynila. Nang makapag-charge na, sinubukan kong tawagan ulit si Leslie. Pero out of coverage area palagi ang naririnig ko. Bakit hindi ko siya makontak? Kanina ko pa siya tinatawagan pero palaging ganito ang naririnig ko. Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Kinakabahan na ako dahil baka may nangyari na sa kanya. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, narinig ko na may mga nagkakasiyahan na sa labas. Araw ng fiesta sa baryo. Sinubukan ko ulit tawagan si Leslie, ngunit out of coverage area pa rin ang naririnig ko sa kabilang linya. Dahil sa naririnig kong kasiyahan ng mga tao, gusto ko nang lumabas para makifiesta. Ngunit kailangan ko munang hanapin ang kaklase kong si Leslie. Kaya nag-ayos muna ako ng sarili at nagsimulang magtanong-tanong sa mga tao sa labas. Sa una, ang sabi ng mga taong pinagtanungan ko, wala raw silang kilalang Leslie. Ang iba naman, nagsabi na baka sa ibang baryo nakatira ang hinahanap ko. Hindi dito sa baryong ito nakatira si Leslie? Pero bakit dito niya ako niyaya? Hindi pala dito ang baryo niya. Naguguluhan na ako. Ano ba talagang totoo, Leslie? Habang naglalakad-lakad ako sa baryo, hindi ko napigilan ang sarili ko na mawili sa katitingin ng mga makukulay na banderitas sa paligid. Naaliw din ako sa grupo ng mga kalalakihan na tumutugtog ng tambol. Maya-maya, naamoy ko ang masasarap na pagkain na itinitinda sa labas. Para bang pansamantala na wala ang problema ko. Inilabas ko ang digicam at kinuhanan ng litrato ang mga magagandang tanawin na nakikita ko. Kakaiba talagang fiesta rito sa probinsya. Ang saya-saya. Hindi talaga ako nagsisisi nang pumunta ako rito. Habang nag-i-enjoy ako sa fiesta, nagulat ako nang makitang tumatawag si Mama sa cellphone ko. Napaisbid ako, pero hindi ko pinansin ang mga tawag niya. Ang mahalaga sa akin sa araw na yon ay makapagsaya at makapag-relax. Iba ang pakiramdam ko sa mga oras na yon, Miss Ami. Para ako nasa ibang mundo. Tuwang-tuwa ako sa mga batang kasali sa mga palaro, sa mga matatandang kumakanta, at sa ibang tao na salo-salong kumakain sa labas. Sa isip ko, walang dapat ikatakot sa lugar na yon. Ano kayang ibig sabihin ni Manong na delikado sa lugar na to? Parang hindi naman. Ang saya-saya nga rito eh. At parang ang babait ng mga tao. Baka tinatakot lang niya ako. Naglakad pa ako papunta sa gitna ng plaza. Tiningnan ko ang bawat mukha ng mga taong nakakasalubong ko. Umaasang makita ang kaklase kong si Leslie. Pero bigo ako. Mukhang wala talaga siya sa baryong yon. O baka ayaw lang talaga niyang magpakita sa akin. Pero bakit? Nasaan na kaya si Leslie? Kapag nakita ko talagang babae yun, naku, umanda ka talaga siya sa akin. Yaya ako rito tapos iiwan lang ako rito. Naghanap ako ng lugar na mauupuan at naupo sa isang bangkong gawa sa kahoy, malapit sa isang tindahan. Napansin ko ang isang may edad na babae, kasama ang isang matandang babae at isang matandang lalaki. Pare-pareho silang nakatingin sa akin. Ha? Bakit kaya titig na titig sa akin ng mga taong yun? Nakakatakot naman silang tumingin. Ngunit maya-maya, lumapit sa akin ang matandang babae at inabutan ako ng pagkain. Kumain ka na, Iya.
Bisita ka rito, hindi ka pwedeng magutom. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin. Nang makita ko nakangiti siya, nginitian ko rin siya. Nagulat din ako sa sinabi niya at sa pagbibigay niya sa akin ng pagkain. Inisip ko na lang na baka tradisyon sa baryo na yon na hindi tinatanggihan ang ibinibigay na pagkain. Kinuha ko ang kakanin na binigay niya na nakalagay sa supot, pero hindi ko ito agad kinain. Salamat po, pero busog pa po ako. Mamaya ko na lang po kakainin tong ibinigay nyo. Napansin ko na kahit nakangiti ang matandang babae, may kung anong meron sa mga mata niya na nagpatindig ng balahibo ko, Miss Ami. Parang malalim, parang matalim ang pagkakatitig niya sa akin. Saglit akong hindi nakapagsalita, hanggang sa siya mismo ang bumasag ng katahimikan. Sige, Iya. Sana'y magustuhan mo yan. Masarap yan. Nakita ko na lang na tumalikod siya at naglakad pabalik sa mga kasama niya na nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko maintindihan, ngunit kinilabutan ako sa presensya nila. Kaya naglakad na lang ako palayo. Nang makalayo na ako, parang may bumulong sa akin na huwag kainin ang ibinigay na pagkain ng matanda. Hindi ko alam kung bakit, basta pumasok lang sa isip ko. Lumingali nga muna ako sa paligid at nang makakita ng basurahan, doon ko itinapon ang supot na naglalaman ng kakanin. Ewan ko pa. Hindi magandang kutob ko sa matandang yun Mabuti na lang at hindi ko na lang kinain ang binigay niya. Naalala ko yung sinabi ni Manong na huwag basta magtitiwala. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Tiningnan ko ang cellphone ko at nakita na may mga bagong text message si Mama. Ngunit hindi ko pa rin yun pinansin. Sa halip, sinubukan ko ulit tawagan si Leslie, pero hindi ko pa rin siya makontak. Kahit text message, wala akong natatanggap mula sa kanya. Maya-maya, may nakasalubong akong may edad na babae na may kasamang matandang lalaki at matandang babae. Akala ko ay yung mga taong nakita ko kanina. Ngunit iba naman pala. Iba ang itsura nila. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko nakatitig silang tatlo sa akin. Bakit titig na titig sila sa akin? Ano bang problema ng mga tao rito? Ay dumi pa ako sa mukha? Nang muli ko silang lingunin, wala na sila sa kinatatayuan nila. Kinilabutan ako, lalo na nang biglang dumampi sa balat ko ang malamig na hangin na hindi ko alam kung saan nanggaling. Maya-maya, mas lalo pa akong kinabahan nang maramdaman kong parang may bumulong sa tenga ko. Umalis ka sa lugar na ito bago mahuli ang lahat. Sino yon? Parang boss ni Manong Pero, wala naman siya rito Oh, Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Gutom lang siguro ako. Hindi pa pala ako kumakain. Dahil fiesta ay maraming makakainan. Busog na busog ako sa sarap ng mga pagkain kinain ko. Pagkatapos ay muli ako nagtanong-tanong kung may nakakakilala kay Leslie, pero bigo pa rin ako na mahanap siya. Hanggang sa namalayan ko na lang na madilim na ang paligid. Ginabi na ako sa pakikifiesta. Babalik na sana ako sa tinutuluyan ko nang may nakita akong pamilyar na mukha na naglalakad papunta sa kakahuyan. Si Manong yun Nakifiesta rin pala siya rito. Manong! Manong! Sandali lang po! Manong! Sinundan ko si Manong hanggang sa hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa kakahuyan. Ngunit laking gulat ko nang bigla siyang naglaho sa paningin ko. Nasaan na siya? Bakit bigla na lang siyang nawala? Hindi pa man tuluyang nangunguya ng utak ko ang nangyari
Bigla akong napahinto na may makita akong mapupulang mata sa dilim. Diretsyong nakatitig sa akin. Muling nanindig ang balahibo ko ng kumislap ang mga yun. Diyos ko, mga mata yata yun ang mabangis na hayop ah. Dahil sa takot, mabilis akong tumakbo. Pero lalo pang tumindi ang kaba ko na mapagtanto kong hindi lang basta mga mata ng mabangis na hayop ang nakatingin sa akin. Dahil mula sa dilim, lumitaw ang dalawang nakakatakot na nilalang. Aswang! Mga aswang! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang dambuhalang aso. Halos kasing laki ng kalabaw. Itim na itim ang kanilang balahibo. Mahahaba at matutulis ang mga kuko. At ang mga bibig nila'y puno ng matutulis na ngipin. Ang kanilang mga matang kulay pula ay nanlilisik. Sigurado ako, mga aswang ang mga yun. Nakabasa na ako ng tungkol sa ganong mga nilalang. Hindi ko makapaniwala. Totoo palang nabubuhay ang ganito mga nilalang. Totoo pala na may mga aswang. Agad silang umangil, tulad ng mga gutom na hayop na sabik akong lapain. Wag! Huwag kayong nilapit sa akin! Diyos ko, anong gagawin ko? Tumakbo ako ng mabilis habang hinahabol ako ng mga aswang. Pilit kong iniiwasan ng matatalas nilang kuko na wari handang punitin ng balat ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat yabag nila sa lupa at halos madapa ako sa pagmamadali habang sinusubukan kong makalayo. Muntik na nila akong mahagip pero nakailag ako. Sa pagmamadali ko, nadapa ako sa isang matulis na bato. Aray! Ang binti ko! Napangiwi ako sa tindi ng hapdi. Nang makita ko ang malaking sugat sa binti ko, halos hindi na ako makatayo. Mabilis na lumapit ang mga aswang, handa nang sumugod at atakihin ako. Ah! Huwag kayong nilapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Sa mga sandaling yon, akala ko'y katapusan ko na, Miss Ami. Pero biglang may lumitaw mula sa dilim. Ang matandang lalaking tumulong sa akin, si Manong. Buo ang loob niyang humarap sa mga aswang habang may binibigkas siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Iramon Tolikas, Dahiro Manikas, Sobrata Ilian, Dumarak Asyenta, Luwalhaan Tikaros, Bendera Sumatra, sa ngalan ng liwanag pawiin ang dilim. Habang umuusal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan, napasigaw ng malakas ang mga aswang. Para bang sa bawat bigkas ng matanda, unti-unti silang nawawala ng lakas. Umalingaw-ngaw sa kakahuyan ang mga sigaw ng mga aswang na tila nasasaktan. Sa huli, wala silang nagawa kundi umatras at mabilis na kumaripas ng takbo palayo, hanggang sa tuluyan silang naglaho sa dilim. Huminto sa pagdarasal ang matanda nang masigurong wala na ang panganib. Lumapit siya sa akin, habang ako'y nanginginig pa rin sa takot at halos maiyak na. Manong, mabuti po't dumating kayo. Kung hindi baka patay na ako ngayon. Baka nilapan na ako ng mga aswang na yon. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mapanganib ang lugar na to. Dahil may mga aswang na gumagala rito. Kaya pala pinapaalis niyo na ako kapag natapos ang fiesta. May mga halimaw pala sa lugar na to. Kaya pala ganun na lang ang paalala niyo sa akin na mag-ingat. Inalalayan ako ni Manong na makatayo. Pero dahil sa laki ng sugat ko sa binti, halos hindi ko na mailakad ang paa ko. Aray! Masakit po yung binti ko, Manong. Hindi po ako makalakad. Aray ko! Halika, Ineng. Sumama ka sa bahay ko. Doon ko gagamutin ang sugat mo. Bubuhati na lang kita kung hindi mo kaya maglakad. Yan kung papayag ka. Sige po, papayag po ako. Mukhang hindi naman po kayo masamang tao. Iniligtas niyo pa nga ako sa mga aswang
Pero teka po, ligtas po ba ako ron? Baka mamaya mas marami pang aswang doon. Di nagpupunta roon ang aswang dahil naglagay ako ng mga pangontra sa labas ng paligid ng bahay ko. Kaya walang aswang na makakalapit doon. Napatitig ako sa matanda. May kakaiba sa presensya niya. Hindi ako makaramdam ng anumang takot, kundi parang may lakas siyang ibinibigay sa akin. Pangontra? Teka lang po. Kanina may binibigkas kayong dasal na hindi ko maintindihan kaya umatras po yung mga aswang. Ano po ba talaga kayo, Manong? Bakit may alam kayong mga ganyan? Dahil isa kong albularyo, ang dasal na ginamit ko kanina ay mabisang pangontra at pantaboy sa mga alagad ng dilim tulad ng mga aswang. Albularyo po kayo? Oo, albularyo ako. Ang dasal na binigkas ko kanina ay minana ko pa sa aking mga ninuno ng mga albularyo at babaylan. Marami na akong nakaharap na aswang pero wala ni isa sa kanila ang umubra. Kaya habang kasama mo ako, hindi ka nila malalapitan. Hindi ka nila magagalaw. Maingat akong binuhat ni Manong. Hindi ako makapaniwala. Hindi naman malaki ang katawan niya, payat pa nga at halos butot balat na. Pero hindi man lang siya nahirapan sa pagbuhat sa akin. Aaminin ko, medyo may katabaan ako. Kaya imposibleng magawa yun ng isang payat na tao kung wala siyang kakaibang lakas. Manong, kanina kasi may kakaiba akong naranasan. May boses akong narinig na bumubulong sa akin. Ang sabi po, umalis na ako rito bago mahuli ang lahat. Boses niyo po ang narinig ko eh. Kayo po bang bumulong sa akin? Narinig mo pala yon? Di tama nga ako. Ikaw nga yung bumulong sa akin, Mano. Oo, ako yun. Wala naman kayo doon kanina. Paano niyo po nagawa yun? Isa yun sa mga kakayahan ko bilang albularyo. Hindi lang panggagamot at pagpuksa ng alagad ng dilim ang alam ko. Meron din akong mga karunungan hindi madaling maunawaan ng isang tulad mo. Namamangha pa rin ako kay Manong Miss Ami. Ngayon lang ako nakakilala ng isang totoong albularyo. At dun ko lang napagtanto na marami pala talaga silang kayang gawin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, hindi ko namalayan na nakarating na pala kami sa bahay niya sa bundok. Oh, nandito na tayo. Dito po ba kayo nakatira? Hindi po ba parang maliit ang bahay niyo? Tama lang ang laki ng bahay ko dahil mag-isa lang naman ako dito. Wala rin akong pamilya kaya ayos na sa akin ang ganyang bahay. Pagkapasok namin sa bahay ni Manong na yari sa pawid at kawayan, inuupo niya ako sa isang upuang kahoy. Nag-iginala akong aking paningin sa loob, napansin ko ang iba't ibang uri ng halaman at dahon na naroon. Meron ding mga garapon sa estante na hindi ko alam kung ano ang laman. Kung iisipin, kakaiba at medyo nakapagtataka ang mga nakita ko. Kailangan magamot na ang sugat mo. Baka lumala yan. Mabuti na lang po't nandito kayo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatagpuan ng kaklase ko. Hindi mo pa rin nahahanap ang kaklase mo? Hindi pa rin po eh. Kapag tinatawagan ko siya sa cellphone niya, palagi pong out of coverage area ang naririnig ko. Nagtanong na rin po ako sa mga tao sa baryo pero sabi nila, hindi raw po nila kilalang kaklase ko. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi taga rito ang kaklase mong yon. At kung hindi niya sinasagot ang mga tawag mo, siguradong sinadya niyang iwanan ka sa lugar na ito. Pero bakit naman niya gagawin yun sa akin? Wala naman akong kasalanan sa kanya tsaka close pa kami sa klase. Parang ang hirap pong paniwalaan na yun ang intensyon niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun sa'yo. Malamang may mabigat siyang dahilan. Pero saka mo na lang problemahin yan. Kailangan mo munang makaalis dito sa lalong madaling panahon.
Di natin alam kung kailan ulit aatake ang mga kampo ng diin. Ang palagi nilang gustong punteriyahin ay ang mga dayong tulad mo. O ayan. Tapos ko nang linisin at gamutin ang sugat mo. Ilang araw lang ay gagaling na yan. Manong, baka po pwede akong dumito muna sa bahay niyo kahit ilang araw lang. Masakit pa kasing sugat sa binti ko eh. Pag gumaling na to, aalis na ako rito. Nahihirapan pa po kasi akong ihakbang ang binti ko. Ano pa bang magagawa ko eh? Nandito ka na. Pero sa oras na gumaling ang sugat mo, kailangan mo nang lisanin ang lugar na ito. Naiwan po sa tinutuluyan ko yung mga gamit ko. Kaya kailangan ko po silang balikan. Ako na bahala. Ako na ang kukuha ng mga gamit mo ron. Kakilala ko naman ang may-ari ng tinutuluyan mo. Naku, maraming salamat po talaga, Manong. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Ano pala po ang pangalan nyo? Ang dami na po nating napag-usapan pero hindi ko pa po alam ang pangalan nyo. Ako nga po pala si Andrea. Ako nga pala si Ernesto. Mang Ernesto na lang itawag mo sa akin. Andrea ang pangalan mo. At Manriquez ang apelyido mo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang apelyido ko. Samantalang hindi ko naman ito sinabi sa kanya. Opo, Manriquez nga po ang apelyido ko. Teka, paano niyo po nalaman yon? Hindi ko naman po nasabi ang buong pangalan ko ah. Sabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. Ikaw nga. Ikaw ang anak ni Attorney Elisa Manriquez. Kilala niyo po ang mama ko? Hindi ko po alam na may kakilala siya rito. Kung mabuti pa ay magpahinga ka na, Eneng. Bukas doon tayo mag-usap ng masinsinan. At saka ko ipaliliwanag kung bakit ko kilala ang iyong ina. Hindi na ako kumibo. Sa kabila ng lahat, magaan ang loob ko sa kanya. At higit sa lahat, wala na ako ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan sa lugar na yon kundi siya lang. Ngunit hindi pa rin maanis sa isip ko. Sino ba talaga ang albularyong ito? Paano niya nakilala ang mama ko? At anong koneksyon meron ng pamilya ko sa lugar na ito? Kinaumagahan maaga akong nagising. Ngunit napansin kong mas maaga palang nagising kaysa sa akin si Mang Ernesto. Oh, gising ka na pala. Sakto ang timpla ko ng kape. Ikaw na ang uminom nito at magtitimpla na lang ako ng sa akin. Salamat po. Manong, baka po pwede na nating pag-usapan yung naudlot nating pag-uusap kagabi. Paano niyo po nakilala si Mama? Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Ineng, kailangan mong malaman ang isang bagay tungkol sa iyong ina na si Attorney Elisa Manriquez. Ano po yan, Mang Ernesto? Ano po ang tungkol kay Mama? Bakit niyo siya kilala? Kilala ko ang iyong ina. Kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal. Madalas siyang pinag-uusapan ng mga aswang sa lugar na ito. Ano po? Pinag-uusapan siya ng mga aswang? Bakit po kilala nila ang mama ko? Hindi pa naman po siya nakakapunta sa lugar na to eh. May kapangyarihan akong marinig ang mga pinag-uusapan ng mga aswang kapag malapit sila sa paligid. At sa narinig ko, galit na galit sila sa iyong ina. Galit po sila sa mama ko? Oo. Pero bakit po? Ano pong kasalanan ni Mama sa kanila? Dahil si Attorney Elisa Manriquez ang dahilan kung bakit nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang isa sa kanila. Kahit naghahangad ng paghihiganti ang pamilyang aswang laban sa iyong ina. Nakulong? Bakit po? Ano naman pong kasalanan ni Mama sa nangyari sa kanya? Baka may nagawa talaga siyang mabigat na pagkakamali kaya yun ang naging parusa sa kanya. Ayon sa narinig ko, wala naman siyang kasalanan. Ang kasama nilang yon ay walang ginawang masama. Ngunit nakulong pa rin. Ang iyong ina, siya ang nagpatalo sa kaso ng kliyente niyang yon. Kaya nahatulan ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil doon, galit na galit ang mga aswang. Ang alam ko po, wala pang naipapatalong kaso si Mama.
Paano po nangyari yon? Kahit kailan hindi pa ako nagkakamali sa naririnig ko, Ineng. Kaya nga pinaalis na kita rito sa baryo. Mapanganib ang buhay mo rito sa mga aswang. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Ernesto? Bakit pati ako nanganganib sa mga aswang? Wala naman akong kasalanan sa kanila. Narinig ko sa kanila. Nakilala ka ng mga aswang at gusto nilang idamay sa paghihiganti nila laban sa iyong ina. Ang mga aswang na umatake sa iyo kanina, sila ang may matinding galit sa kanya. Alam na nila na ikaw ang anak ni Attorney Elisa Manriquez. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, pagtataka o pagkabigla. Lahat ng yon ay sabay-sabay na dumaloy sa akin. Muntik na ako mapahamak dahil sa ginawa ng mama. Sa puntong yon, kailangan ko siyang makausap ng masinsinan upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Kailangan kong malaman ng totoo kay Mama, Mang Ernesto. Kailangan kong makabalik sa Maynila sa lalong madaling panahon. Ngayong may nalalaman ka na, mag-iingat ka sa pagbabalik mo sa Maynila. Pagkakuha ko ng mga gamit mo sa tinutuluyan mo, ihatid na kita sa sakayan. Salamat po, Mang Ernesto. Nang araw din yon, umalis na ako pabalik ng Maynila. Inihatid ako ni Mang Ernesto sa sakayan. Ngunit hindi namin alam na may mga matang nakamasid sa amin mula sa malayo. Akala niyo siguro ay makakatakas kayo sa amin. Nagkakamali kayo. Hindi niyo kami matatakasan. Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko, Attorney Elisa Manriquez. Nasa sasakyan na ako ngunit napakarami pa rin gumugulo sa aking isipan. Ano po ba talaga ang totoo, Mama? Bakit ganun na lang ang galit ng mga aswang sa'yo? Pati ako ay nadadamay na rin sa ginawa mo noon laban sa kasamahan nila. Pagkaraan ng mahabang biyahe, nakabalik naman ako ng ligtas sa Maynila. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng atmosfera noon. Naabutan ko si Mama na nakaupo sa sala. Nakataas ang kilay at halatang kanina pa ako hinihintay. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Sinalubong na ako ng boses niyang puno ng galit. Andrea, ilang beses ko bang sinabi na huwag kang pupunta sa fiesta ng kaklase mo sa probinsya? Pero sinuway mo pa rin ako. At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo, ha? Talaga bang kinakalaban mo na ako? Mama, tsaka na muna natin pag-usapan yan. Merong mas mahalaga tayong dapat pag-usapan. Ano na namang pinagsasasabi mong bata ka? Anong ibig mong sabihin na mahalagang pag-uusapan, Aber? Sagutin mo muna ang tanong ko, Mama. Totoo bang merong kang ipinatalong kaso noon? At ang taong dati mong ipinagtanggol, siya ba ang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong? Pagkasabi ko noon, biglang nanlaki ang mga mata ni Mama. Hindi ako makapaniwala na mas lalo pa siyang naggalit sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Sino nagsabi sa'yo niyan, Andrea? Basta, Mama. Sagutin mo lang ang tanong ko. Merong ba o wala? Hindi na natin dapat pag-usapan ang tungkol dyan. Ayoko nang ungkatin pa ang mga nangyari noon. Mama, please. Kailangan ko malaman kung ano ang totoo. Tama na, Andrea. Simula ngayon, bilang parusa sa pagsuway mo sa akin, hindi ka na makakalabas ng bahay. Pagkatapos ng school, diretso ka dito. At ako mismo maghahatid sundo sa'yo. Wala ka ring matatanggap na allowance. Naiintindihan mo? Tulad ng inasahan ko, hindi niya binanggit sa akin ang tungkol sa kasong hinawakan niya noon. Sa halip, malupit niya akong pinagalitan. Dahil sa labis na galit at walang tigil niyang pagtatalak, pinili kong hindi na lang siya kausapin. Tumakbo ako papunta sa kwarto at doon nagkulong. Pagkasara ko ng pinto, padabog akong nahiga sa kama. Hindi ako mapalagay.
Ang galit ni Mama at ang pagtanggi niyang sagutin ang tanong ko ay lalo lamang nagdulot sa akin ng matinding kaba. Doon ko biglang naalala ang ibinigay sa akin ng Mang Ernesto bago kami maghiwalay. May ibibigay ko sa iyo, Ineng. Huwag na huwag mo itong iwawala, ha? Ano po yan, Manong? Para saan po yan? Iniabot niya sa akin ang isang medalyon na hugis at sulok at kulay tanso. Napansin ko na may nakaukit itong simbolo sa gitna, ngunit hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Pangontra yan sa mga aswang, Ineng. Malakas ang kutob ko na susundan ka ng mga aswang sa Maynila. Huwag na huwag mong aalisin sa iyo ang medalyon. Yan ang magiging proteksyon mo laban sa mga kampo ng dilim. Malugod kong tinanggap noon ang medalyon, Miss Ami. Itinago ko yon sa ilalim ng unan ko. Pagsapit ng gabi, hindi ako lumabas ng kwarto at ni hindi man lang kumain. Ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib dahil kay Mama. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Ngunit bandang 11:00 ng gabi, nagising ako sa tunog ng kaluskos mula sa labas ng bintana. Napabalikwas ako ng bangon at dahan-dahang lumingon sa bintana. Narinig ko na mas lumakas pa ang kaluskos, para pang may ano o sino na gustong pumasok mula sa labas. Kinabahan ako, kaya agad kong kinuha ang medalyon sa ilalim ng unan ko. Maya-maya nangilapot ako dahil narinig ko na may pilit na nagbubukas ng bintana. Mabuti na lamang at naka-double lock ang bintana. Diyos ko, totoo nga sinabi ni Mang Ernesto. Mukhang nasundan nga ako ng mga aswang. Dahil sa matinding takot, gumapak ako papunta sa ilalim ng kama. Mahigpit kong hinawakan ang medalyon. Umaasang totoo ang sinabi ni Mang Ernesto na mabisa itong panlaban sa mga aswang. Hindi ako kumikilos. Halos hindi ako humihinga. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na pagtatangkang buksan ng kung sino o kung anuman ang bintana. Diyos ko, baka makapasok dito mga halimaw na yon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw. Totoo ang lahat ng babala ni Mang Ernesto at hindi ako ligtas kahit nasa sarili kong bahay. Maya-maya, nagulat ako nang makarinig ako ng boses mula sa labas ng bintana. Hindi kayo makakatakas sa aming paghihigante. Lalo na ang abogada mong ina. Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak ko. At madadamay ka na rin dito, Iha. Kasunod noon, narinig ko ang malakas niyang halakhak na tila yumanig sa dibdib ko. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang mga kaluskos at kalampag sa labas at naglaho na rin ang nakakakilabot na boses na narinig ko. Naiwan akong nanginginig. Yakap-yakap ang medalyong ibinigay ni Mang Ernesto. Magdamag akong hindi nakatulog. Kahit nakapikit na ako, patuloy kong naririnig sa isip ang boses ng babaeng nasa labas ng bintana. Malamig, matalim, at puno ng galit. Kinabukasan bumaba ako sa kusina at nadatan si Mama na nakaupo sa mesa. Nakataas ang kilay. Alam kong pagagalitan na naman niya ako. Ngunit hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin sa kanya ang nangyari. Mama, ginambala ako kagabi ng mga aswang. Pilit silang pumasok sa bintana ng kwarto ko. Mabuti na lamang at hindi sila nakapasok. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo, Andrea? Aswang? Galit na galit sila, Mama. Sabi nila hindi raw tayo makakatakas sa paghihiganti nila. Magbabayad daw tayo sa ginawa mo sa anak ng isa sa kanila. Maano ba talagang ginawa mo? Pati ako nadadamay. Ano ba yung pinagsasabi mo, ha, Andrea?
Anong aswang? Wala akong ginagawang masama. Kung ano man yang pakulo mo, hindi ako nakikipagbiroan. Hindi ako nakikipagbiruan, Ma! Hindi ito biro! Totoo to! May mga aswang na nasa labas ng bahay natin kagabi. Muntik na nila ako lapain nung nagpunta ako sa baryo. Mabuti na lang at may albularyo ang tumulong sa akin. Kung hindi, patay na ako ngayon. Hindi makapagsalita si Mama. Nakatingin lang siya sa akin pero kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Ang sabi sa akin ng albularyo, narinig daw niya ang mga aswang na gusto nilang magiganti sa'yo. Dahil ikaw daw ang dahilan kung bakit nakulong ng habang buhay yung kasamahan nila. At yung aswang na gumambala sa akin kagabi, siya yung nanay nung nakulong. Ano pa talagang nangyari, Ma? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talagang gusto mong malaman, Andrea? May kasalanan ang binatang yon kaya hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo. Tama lang na makulong siya. At pwede ba? Ayoko nang marinig sa iyong tungkol dyan. Tantanan mo na ako sa bagay na yan. Pero Ma, paano kung wala naman talaga siyang kasalanan? Paano kung totoo yung sinasabi ng mga aswang? Pwede ba? Tigilan mo ng aswang-aswang na yan. Gawa-gawa lang yan ang imahinasyon mo. Ayoko marinig pa yan mula sa'yo. Malinaw ba? Hindi ito gawa-gawa lang, Ma. Hindi ito imahinasyon. Totoo yung nangyari kagabi. Hindi ako gumagawa ng kwento. Walang patutunguhan ang usapan nating ito, Andrea. Bilisan mo ng pagkain at ihahatid na kita sa school mo. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Hindi nakinig si Mama sa sinabi ko, Miss Amy. Tumahimik na lang ako at hindi na sumagot. Ramdam ko na pilit niyang itinatago sa akin ang katotohanan. Pagdating ko sa school, hinanap ko agad si Leslie. Pero laking pagtataka ko nang wala siya roon. Sabi ng mga kaklase ko, hindi pa raw bumabalik si Leslie mula nang pumunta siya sa fiesta sa probinsya. Wala silang kaalam-alam na kasama niya ako noon. Hindi ko na lang sinabi sa kanila dahil baka magtanong pa sila kung bakit hindi pa bumabalik si Leslie. Tahimik akong umupo sa klase. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na iniwan at pinabayaan nga ako ni Leslie sa baryong yon. Pero bakit niya ginawa yon? Ano ang dahilan? Lumipas ang ilang araw, isang gabi, ginabi kami ni Mama sa pag-uwi. Malakas ang ulan at sobrang traffic sa daan. Pagdating namin sa bahay, laking gulat namin nang makita naming bukas ang pinto. Ano ba to? Iniwan na naman nilang bukas ang pinto? Kailan ba matututo ang dalawang matandang katulong na yan? Umanda sila sa akin. Tatalakan ko talaga sila. Dali-dali siyang pumasok sa loob. Sumunod ako. Pero halos matulala ako sa nakita ko. Magulo ang loob ng bahay. Nakatumba ang mesa, basag ang mga pinggan sa sahig, nakakalat ang mga gamit, at may mga bakas ng dugo sa dingding. At sa gitna ng sala nakita namin ang nakahandusay ng mga kasambahay. Nanlaki ang mga mata ko. Wakwak ang mga tiyan nila at nawawala ang mga lamang loob. Adelina! Maning salve! Diyos ko, anong nangyari dito? Sinong may gawa sa kanila niyan? Tumakbo kami papunta sa pinto upang makatakas. Ngunit bago pa man kami makalabas, 3 nakakatakot na nilalang ang humarang sa amin, Miss Amy. Malalaking aso na kulay itim ang balahibo. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata. Nakalitaw ang matutulis na ngipin at ang hininga nila'y amoy na bubulok na karne. Diyos ko, Mama! Sila yung mga aswang na sinasabi ko sa'yo! Kumusta, Attorney Elisa Manriquez? Sino kayo? Bakit niyo pinatay ang mga katulong namin? Ang totoo, hindi naman namin sila planong patayin. Pero nang pumasok kami rito sa bahay ninyo at nakita nila ang mga mukha namin,
Wala kaming nagawa kundi patahimikin sila. At saka kayong mag-ina naman talaga ang pakay namin. Ano bang kailangan ninyo sa amin ng anak ko? Ano bang atraso namin sa inyo? Ang anak mo, wala. Pero ikaw, mayroon. Nakalimutan mo na yata, attorney, na malaki ang atraso mo sa amin. Ano bang atrasong pinagsasasabi ninyo? Ipapaalala namin sa iyo, attorney. Ipapaalala namin sa iyo. Maya-maya bigla na lang naming naramdaman ang malakas na hampas sa ulo namin. Bumigat ang katawan ko. Lumabo ang paningin at tuluyan kaming nawalan ng malay ni Mama. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako na mabigat ang ulo ko. Pagdilat ko, nakita kong nakagapos ang aking mga kamay at paa. Nasa loob kami ng isang kamalig. Madilim, amoy alikabok at nabubulok na kahoy ang paligid. Ang tanging liwanag lang na nakikita ko ay nagmumula sa siwang ng dingding na tinatamaan ng bilog na buwan. Paglingon ko sa tabi, nakita ko rin si Mama. Nakagapos ang mga kamay at paa at halatang takot na takot. Mama, nasan tayo? Anong lugar to? Hindi ko alam, anak. Nang magising ako, nakita ko na lang na nakagapos tayo rito sa loob ng lugar na ito. Saan nila tayo dinala? Nasaan kami? Pakawalan niyo kami rito. Walang karapatan ng sino man na gawin ito sa amin. Palabasin niyo kami rito! Pilit kaming kumakawala ni Mama mula sa pagkakagapos. Ngunit sa tuwing sinusubukan namin lalo lamang humihigpit ang lubid na nakatali sa amin. Mama, bakit ba nila ginagawa sa atin to? Ano ba talagang kasalanan mo sa kanila? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam ang pinagsasasabi nila. Wala akong alam, anak. Hindi ako naniniwala, Ma. May ginawa ka sa kanila kaya galit na galit sila sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin, Ma. Kailangan kong malaman yung totoo. Bago pa makasagot si Mama, biglang may malamig na boses na sumabat mula sa likuran namin. Huwag kang mag-alala, Iya. Kung ayaw sabihin ng magaling mong ina, kami ang magsasabi sa iyo. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumitaw sa loob ng kamalig ang 3 tao. Hindi man lang namin narinig ang pagbukas ng pinto. Parang bigla na lang silang sumulpot mula sa kung saan. Nang maaninag ko ang mga mukha nila, lalo akong nangilabot. Kayo? Kayo yung mga tao sa fiesta na palaging nakatitig sa akin. At ikaw yung matandang babaeng nagbigay sa akin ng pagkain. Oo. Kami nga yun, Iya. Matagal ka na naming minamatsyakan. Kahit hindi ka pa pumupunta sa baryo, kilala ka na namin. Alam namin na ikaw ang nag-iisang anak ni Attorney Elisa Manriquez. Napangisi si Aling Biling. Unti-unting lumapit sa amin. Kita ko sa mga mata niya ang kakaibang ningning na parang nagbabadya ng hindi magandang balak. Sayang nga lang at hindi mo kinain yung pinigay kong pagkain sa iyo, Iya. Kung ginawa mo yon, edi sana'y madali na para sa amin ang lahat. Guada, ikaw ba yan? Guada Reyes? Aling Meling? Mang Igme? Kami nga ito, attorney. Akala ko nakalimutan mo na kami. Paano niyo nakilalang anak ko? Mga stalker kayo, no? Mga kidnapper? Mananagot kayo sa batas sa ginagawa niyo sa amin! Batas? Ano bang alam mo sa batas? Ha, attorney? Samantalang nababayaran nga ang batas, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Alam na alam mo ang ibig naming sabihin, attorney. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Mula nang ipatalo mo ang kaso ng anak ko at sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo, minatyagan ka na namin, attorney. Hindi lang ikaw,
Pati ang anak mong to. Para sa araw na gagawin namin ng paghihigante. Ano po ba talagang kasalanan ni Mama sa inyo? Bakit kayo galit na galit sa amin? Malaki, Iha. Malaki ang kasalanan ng iyong ina sa pamilya namin. May sasagawa na sana namin ang unang pag-iiganti. Kung hindi lang nangialam ang albularyong yon. Nasayang tuloy ang ginawa ni Leslie para sa amin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang pangalan ng kaklase kong si Leslie. Leslie? Kilala ninyo ang kaklase kong si Leslie? Oo naman, Iha. Si Leslie ay pamangkin ko. Pinsan siya ng anak kong si Abner na nasa kulungan ngayon. Dahil sa magaling mong ina, siya ang pinakiusapan ko na magmatyag sa'yo na kaibiganin ka. At dahil nagtagumpay siya, naisama ka niya sa baryo. Bigla kong naikuyom ang mga palad ko sa sobrang galit. Matagal na pala ako niloloko ni Leslie, ngunit walaman lang akong kamalay-malay. Akala namin, magagawa niya ng malinis ang plano na maililigaw ka niya sa kakoyan para doon ka namin lalapain at papatayin. Pero dumating ang asungot na albularyo na yon, kaya hindi na kami nakalapit pa sa'yo. Tama ang anak ko. Kung kinain mo lang sana ang pagkain na binigay ko, edi sana patay ka na ngayon. At naisagawa na namin ang unang bahagi ng paghihiganti namin sa magaling mong ina. Ano? All this time? Niloloko lang pala ako ni Leslie? Kasabot siya sa plano niyo laban kay Mama? Nagtiwala ako sa kanya. Tinuring ko siyang kaibigan. Pero ito lang palang igaganti niya sa akin? Kaya pala kahit anong tawag ko sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Kaya pala iniwan niya ako sa baryo. Yan pala. Mga demonyo kayong lahat! Napahagulhol ako. Lahat ng alaala namin ni Leslie, lahat ng tawanan at kwentuhan, bigla na lang gumuho at naging kasinungalingan. At alam mo ba, Iha? Kami rin ang tatlong nakasalubong mo noon sa fiesta sa baryo. Yung mga nakatitig sa'yo. Natatandaan mo pa ba? Kayo rin yung nakasalubong ko noon. Pero bakit iba yung mga mukha niyo ngayon? Dahil kaya naming magbago ng anyo. Isa yon sa mga kakayahan namin. Kaya madali ka naming nalinlang, Iha. At si Leslie rin ang pumupok sa ulo ninyong mag-ina. Kasama namin siya nang magtungo kami sa bahay ninyo. Kaya nadala namin kayo rito. Sa lunggan namin dito sa probinsya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pumalpak. Gusto ko siyang makita. Gusto ko makausap ang traitor na yon. Nasaan si Leslie? Nasaan siya? Huwag kang magalit, Iha. Makikita mo rin siya mamaya. Pero sandali, hindi ba gusto mong malaman ang totoo? Kung bakit kami galit na galit sa magaling mong ina? Pwes, sasabihin namin sa iyo ang ginawa ng abogadang iyan. Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako kay Mama. Tahimik siyang nakayuko. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga. Halos bumigay na rin ang luha ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Ramdam ko na hindi na kami makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Habang nakagapos kami ni Mama, doon ko narinig ang katotohanan na bumalot sa madilim na nakaraan niya. Isang kasalanang hindi ko inakalang magagawa niya. Alam mo ba, Iha? Kung bakit kami galit na galit sa magaling mong ina? Dahil siya ang dahilan kung bakit nakulong ang anak ko. Si Abner. Pinagbintangan siyang pumatay. Pero inosente ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Hindi siya ang pumatay sa taong yon. At alam ng nanay mo na inosente siya. Pero ipinatalo pa rin niya ang kaso.
Totoo bang sinasabi nila, Ma? Ipinatalo mong kaso ng isang taong walang kasalanan? Tumingin ako kay Mama. Nanginginig ang labi niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Anak, totoo ang sinasabi nila. Diyos ko naman, Mama! Paano mo nagawa yun? Isa kang abogada! Dapat ikaw yung tagapagtanggol ng mga walang kasalanan. Pero anong ginawa mo? Inilaglag mong kaso at nakulong ang inosenteng tao? Malaking kasalanan yun, Ma! Tama ang anak mo, attorney. Ikaw ang naglaglag sa kaso ng apo ko. Inosente ang apo ko ngunit binabayaan mong makulong habang buhay. Wala kang kwentang abogado. Patawarin mo ako, anak. Nasilaw ako sa pera. Ang iniisip ko lang noon ay ikaw, ang kinabukasan mo. Gusto kong masiguro na hindi ka maghihirap, na may maipagmamalaki ako sa'yo. Pero Mama, hindi ko kayang tanggapin ang perang galing sa kasinungalingan. Mas gugustuhin ko pang mabuhay tayo ng simple, kesa mabuhay ng may bigat sa konsensya. Narinig mo yon, attorney? Pati anak mo, hindi matanggap ang ginawa mo. Kaya hindi kami hihinto hanggat hindi nakukuha ang hustisya. Hindi kami papayag na hindi maiganti ang apo ko. Pagbabayaran mo, attorney, ang ginawa mo sa kanya. Patawarin niyo ako. Inaamin ko. Kasalanan ko na nakulong si Abner. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para itamang pagkakamali ko. Gagawa ko ng paraan para mapawalang sala si Abner. Hindi mo na maibabalik ang mga taon na nawala sa anak ko. Hindi mo na maibabalik ang mga araw ng paghihirap niya sa kulungan. Attorney, bilang ganti, buhay mo at ng anak mo ang kapalit. At pagkatapos, gagawa kami ng paraan para mailabas ang apo ko sa kulungan. Wala na kaming tiwala sa batas ng tao. Kaya sariling batas namin mga aswang ang ipapatupad namin. Huwag niyong idamay ang anak ko rito. Ako na lang ang patayin niyo. Ako lang ang may kasalanan sa inyo. Wala siyang kinalaman dito. Ako lang ang paghigantihan niyo. Hindi pwede, attorney. Kailangan naming idamay ang anak mo. Gusto naming mas masaktan ka bago ka naming tuluyang patayin. Oo. At para maramdaman mo rin ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Gaya ng dinanas ko nang mawalay sa akin ang anak ko nang makulong siya. Kahit wala naman siyang nagawang kasalanan. Pero hindi ka muna basta mamamatay, attorney. Panunuorin mo munang lapain na mga kasama naming aswang ang anak mo. Doon mo mararamdaman ang aming tunay na paghihigante. Wag! Pakiusap! Wag ang anak ko! Pilit nila kaming kinaladkad palabas ng kamalig. Halos hindi na makagalaw ang aking mga paa sa matinding takot. Paglabas namin, nanlaki ang aking mga mata. Naroon ang iba pang aswang na nasa anyong malalaking itim na aso. Ang kanilang mga matay nanlilisik at tila nagliliyab. At ang matutulis nilang mga ngipin ay handa ng sumunggab. Mga aswang! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kaklase kong si Leslie, kasama ng mga aswang. Leslie, kahit kailan hindi ko naisip na magagawa mo sa akin to. Niloko mo ako, Leslie. Bakit mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Bakit? Ngunit imbes na sumagot, pinagtawanan niya lang ako. Samantala, patuloy na umiiyak at nakikiusap si Mama sa mga aswang. Pakiusap. Wag ang anak ko. Ako na lang ang patayin niyo. Ako na lang ang lapain niyo. Wala siyang kinalaman sa kasalanan ko sa inyo. Pakawalan niyo siya. Mga kasama, kayo na ang bahala sa dalawang ito. Magpakabusog kayo sa lamang loob ng mag-inang to. Unahin niyong lapain ang dalagang anak niya. At ihuli itong nanay.
Miss Amy, nagsimula ng umalulong ang mga aswang. Dahan-dahan silang lumapit sa amin ni Mama at unti-unti kaming pinaikutan. Nakita kong tumutulo ang malagkit na laway mula sa kanilang mga bibig. Halatang gutom na sila. Mama, lalapain nila tayo. Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay! Iusap! Ako na lang! Huwag ang anak ko! Nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong galawin ang anak ko! Hindi mo maililigtas ang anak mo, attorney. Pareho kayong mamamatay ngayong gabi. Dito na kayo mamamatay na dalawa. May paghihiganti na namin ang aking apo! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Walang tutulong sa inyo rito. Kaya kung ako sa inyo, tanggapin na ninyo ang inyong kamatayan! At doon, habang nakapalibot sa amin ang mga halimaw, ang mga sigaw namin ay naghalo sa alulong ng mga aswang na gutom na naghihintay ng kanilang biktima. Mas lalo ako nanigas sa takot nang makita kong nagbago na rin ng anyo sina Aling Guada, Aling Meling, Mang Igme at si Leslie. Mula sa pagiging tao, unti-unting humaba ang kanilang mga kuko. Tinubuan ng itim na balahibo ang kanilang mga katawan at tumubo ang mahahaba at matutulis na ngipin sa kanilang mga bibig. Hanggang sa tuluyan silang maging malalaking asong itim na kasinlaki ng kalabaw. Nakakakilabot at sabik na lapain din kami. Patuloy ang pagmamakaawa ni Mama sa mga aswang na huwag na akong idamay sa kanilang paghihiganti. Ngunit tila bingi ang mga halimaw. Lalo pang lumakas ang kanilang mga pag-angil at handada nila kaming lapain. Ngunit isang malakas na pagsabog ang biglang gumulantang sa aming lahat. Nayanig ang buong paligid at ang lupa'y tila gumalaw sa tindi ng pagsabog. Napaatras ang mga aswang sa matinding gulat. Ano yon? Sinong pangahasang gumawa nito? At mula sa dilim, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Tigilan niyo ang magina! Hindi yan ang paraan para makamtan niyo ang hustisya! Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Biglang dumating ang albularyong si Mang Ernesto. Mang Ernesto! Mabuti po't dumating kayo. Ang akala ko po'y wala nang tutulong sa amin. Ikaw na naman! Kahit kailan pakialambero kang albularyo ka! Sino siya, anak? Sinong lalaking yan? Siya po ang albularyong tumulong sa akin, Mama. Siya ang nagligtas sa akin ng muntik na akong atakihin ng mga aswang. Bakit hindi mo na lang kami pabayaan sa gusto namin gawin? Wala kang alam dito, albularyo! Kaya huwag ka nang mangialam! Alam ko na malaki ang kasalanan niyo sa inyo. Pero hindi ito ang tamang paraan. Tandaan ninyo, ang paghiganti ay kailanman hindi magiging hustisya! Wala kang karapatang hadlangan kami. Sa kung ano man ang gusto namin gawin sa maginang to, albularyo. Anak ko ang nagsakripisyo dahil sa kasalanan ng abogadong ito. At ngayon, siya at ang anak niya ang magbabayad. Hindi mo kami mapipigilan! Nanginginig ang boses ni Aling Guada. Ramdam ko ang matinding galit at sakit sa kanyang tono. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Mang Ernesto. Kung gagawin niyo yan, wala na kayong pinagkaiba sa taong kinasusuklaman ninyo. Huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng galit. May iba pang paraan para makamit ang katarungan. Manong, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Tatanggapin ko ng parusa pero huwag niyong galawin ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Huwag ka mag-alala. Hanggat naandito ako, hindi nila kayo masasaktan. Kung itutuloy mo ang pakikialam, albularyo,
Mas mabuti pang isama ka na rin namin sa dalawa. Kailangang patahimikin ka na! Muling umalulong ang mga aswang. Ramdam ko ang lupit ng mga titig nila. Ngunit sa gitna ng takot namin ni Mama, naroon si Mang Ernesto. Nakaharap sa kanila, handang ipagtanggol kami. At doon ko naramdaman kahit papano, may liwanag sa gitna ng dilim. May pag-asang maaari pa kaming mailigtas mula sa mga halimaw na handang lumapas sa amin. Biglang nagdasal si Mang Ernesto. Hindi ko maunawaan ang bawat salitang kanyang binibigkas. Tila isang kakaibang wika mula pa sa sinaunang panahon, ngunit dama ko ang bigat at kapangyarihan nito. Nakita kong nabingi ang mga aswang. Nagsisigaw sila at napaatras, tila nang hihina sa mga salitang kanilang naririnig. Nakakabingi! Kahit kailan! Napakapakialamero mo, albularyo! Wala kang karapatang makialam dito! Hindi naman kami naggugulo sa mga tao sa baryo. Ang kailangan lang namin ay makapagiganti sa abogadong ito na nagpakulong sa aking anak! Mali pa rin ang paraan ninyo. Hindi ninyo kailangan pumatay para makamtan ang katarungan. May tamang proseso ang lahat. Proseso! Wala na kaming tiwala sa proseso! Naniwala kami doon pero ano ang nangyari? Nabaliktad ang katotohanan. Nakulong ang anak ko kahit wala naman siyang kasalanan. Anong klaseng hustisya meron sa batas ng tao, ha? Wala! Hindi nyo dapat inilalagay sa inyong mga kamay ang batas. Kung itutuloy ninyo ang balak ninyo laban sa maginang ito, ako ang makakalaban nyo. May inilabas si Mang Ernesto na isang kakaibang punyal. Baliktad ang talim nito at kulay tanso. Ngunit kahit naglabas siya ng panibagong pangontra, hindi natinag ang mga aswang. Sa halip, sabay-sabay na sinugod ng mga ito si Mang Ernesto. Mabilis na iwinasiwas ni Mang Ernesto ang hawak na punyal at doon kami nagulat ni Mama nang biglang bumulagta sa lupa ang mga aswang. Laslas ang kanilang mga lieg, wari ginilitan, kahit hindi man lang dumampi ang punyal sa kanilang katawan. Isa sa mga nasawi ay ang sinungaling at traidor kong kaklase na si Leslie. Paano nangyari yon? Bakit nagkaroon sila ng sugat sa leeg? Hindi man lang dumapli sa kanila ang punyal. Inay, ibang klaseng punyal na hawak niya. Hindi yan basta punyal. Hindi talaga ordinaryong punyal ito. May basbas ito sa aking mga ninunong babaylan. Kaya nitong tumapos ng mga aswang nang hindi lumalapat ang talim sa kanilang katawan. Hindi mo kami matatakot sa punyal mong yan, albularyo. Mga kasama! Sugurin ninyo ang hangal na yan! Kami na ang bahala sa makina! Wag! Bitiwan niyo kami! Maawa kayo sa anak ko! Wag siya! Pakiusap! Ngunit wala ring nagawa ang mga aswang na sumugod kay Mang Ernesto. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Doon ko nasilayan ang takot sa mga mata ni na Aling Guada, Aling Meling at Mang Igme. Tatakas tayo! Hindi natin kayang punyal ng albularyo! Igme, tulungan mo ko sa abogada. Kailangan nating mailayo ang mga yan dito! Bilisan mo! Nakita kong nagbagong anyo ang tatlong aswang. Naging parang mga taong putik, ngunit nananatiling matutulis ang kanilang mga kuko at ngipin. Nakakakilabot pa rin ang kanilang itsura. Mabilis akong tinakma ni Aling Guada para tangayin ako palayo. Si Mama naman ay pilit na kinaladkad ni na Aling Meling at Mang Igme. Mama! Mama! Anak! Saan mo dadalhin ang anak ko? Tatakas kayo? Hindi kayo makakatakas! Muling iwinasiwas ni Mang Ernesto ang kanyang punyal, Miss Ami. Sapul ang lieg ng matandang aswang na may hawak kay Mama. Napuno ng nakakatakot na sigaw ang paligid. Igme, asawa ko! Walang iya ka, albularyo!
Pinatay mo ang asawa ko! Itay! Pagbabayaran mo ng buhay mo ang ginawa mo sa tatay ko, Albularyo! Magtutuos pa tayo! Hindi pa ako tapos sa'yo! Matapos pagbantaan si Mang Ernesto, dali-dali akong tinangay ni Aling Guada papasok sa kasukalan ng gubat. Narinig ko ang paghagulhol ni Mama at ang sigaw ni Mang Ernesto. Mama! Mama! Mang Ernesto, tulong! Anak! Ibalik mo ang anak ko! Huwag ang anak ko! Magbabayad ka, Albularyo! Papatayin kita! Tulad ng pagpatay mo sa asawa ko! Pati ikaw, abogada! Isasama na rin kita sa hukay! Unang inatake ni Aling Miling si Mama. Muntik nang bumaon ang kanyang matutulis na ngipin sa leeg ni Mama. Ngunit bago pa siya makalapit, sa isang iglap ay bumagsak siya sa lupa. Halos mapugot ang ulo dahil sa mahiwagang punyal ni Mang Ernesto. Hindi! Hindi ito maaari! Isa-isa pang sumugod ang mga aswang. Ngunit lahat sila'y humanduse sa lupa ng wala ng buhay. Ni isa man ay walang nakasugat kay Mang Ernesto. Manong ang anak ko, tulungan mo siya. Pakiusap. Tinangay siya ni Guada. Iligtas mo ang anak ko, nakikiusap ako. Huwag kang mag-alala, Attorney. Ililigtas ko ang anak mo. Magtutos kami ng aswang na yon. Sinundan ni na Mama at Mang Ernesto ang daan kung saan ako dinala ni Aling Guada. Madilim ang kasukalan ng gubat na kanilang tinahak at ang tanging gabay nila ay ang liwanag ng bilog na buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng malalaking puno. Habang sila'y naglalakad, biglang huminto si Mang Ernesto. Nararamdaman ko si Guada. Malapit lang siya rito. Narinig ko ang boses niya. Paano niyo nagagawang marinig ang aswang na iyon? Tinanong na rin ako ng anak mo tungkol dyan. Kasama yan sa kakayahan ko bilang albularyo. May kakayahan akong marinig ang mga boses ng mga aswang kapag malapit lang sila sa paligid. Ibig sabihin, nandito lang si Guada. Kasama ang anak mo, Attorney. At biglang ang narinig nila ang boses ko mula sa malayo. Pilit na nagpupumiglas kay Aling Guada. Bitiwan mo ako! Nasaan ang mama ko? Itigil mo na to, Aling Guada! Pwede pang maayos to! Si Mama ang gagawa ng paraan para makalabas ang anak mo sa kulungan! Minsan na kaming naliwala sa nanay mo. Pero anong ginawa niya? Tinarantado niya kami. Kaya wala na kaming paniniwalaan ngayon. At isa pa, pinatay ng albularyong yon si Itay. Mas lalo akong walang pakikinggan ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin to. Makinig kayo sa akin, Aling Guada. Hindi na. Hindi na maaayos ito. Kailangan mo nang mamatay. At kapag patay ka na, isusunod ko na ang nanay mo at ang kakampi ninyong albularyo. Yan ay kung kaya mo, Guada. Paano mo kami nasundan dito? Kasama yan sa kakayahan ko ang marinig ang mga boses ninyong mga aswang. Kaya mabilis ko kayong nasundan dito. Diyos ko, anak, akala ko may ginawa na siyang masama sa iyo. Mabuti at ligtas ka, Mama. Paano niyo kami nasundan dito? Anong nangyari kay Aling Miling? Wala na siya, anak. Pinatay na rin siya ng albularyo. Ano? Pinatay mo ang nanay ko? Hayop ka! Umanda ka, albularyo! Dahil buhay ninyong kapalit sa pagkamatay ng nanay at tatay ko! Mabilis na sumugod si Aling Guada kay Mang Ernesto para siyang kidlat sa bilis at hindi napaghandaan ni Mang Ernesto ang ataking yon, Miss Ami. Tumama ang matutulis na kuko ng aswang sa kanyang braso. Nabitawan niya ang hawak niyang punyal. Nahulog ito sa madamong bahagi ng gubat. Mag-iingat po kayo, Mang Ernesto! Nabitiwan ninyo ang punyal!
Naisan mo ako, Guada. Tuso man ang matching. Napaglalamangan din. Ano na ngayon, albularyo? Mukhang nawawala ang ipinagmamalaki mong punyal. Nakita kong malaki ang sugat ni Mang Ernesto sa kanyang braso kaya hirap siyang kumilos. Doon ako nakahanap ng pagkakataon para tulungan siya. Anong gagawin mo, anak? Kukunin kong punyal, ma. Agad kong kinapa ang matataas na damo. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako tumigil sa paghahanap. Samantala, nakahanda na muling sumugod si Aling Guada kay Mang Ernesto. Ngunit bago pa siya makalapit, bigla muling bumigkas si Mang Ernesto ng isang dasal na hindi maintindihan. Sa bisa ng liwanag, sanggalan ng aking mga ninuno, sa lakas ng apoy ng araw, ilayo ang dilim, wasakin ang kasamaan! Nakakarindi ang sinasabi mo! Kahit tinakpan ni Aling Guada ang kanyang mga tenga, hindi pa rin siya nakaligtas. Paulit-ulit siyang umangil na wari sa sabog ang kanyang ulo. Paanong nangyaring naririnig ko pa rin ang dasal mo? Kahit tinatakpan ko na ang tenga ko! Ibang klaseng dasal ito, Guada. Hindi ito dumadaan sa hangin para marinig ng tenga. Diretso itong tumatama sa kaluluwa ng sinuman alagad ng dilim. Kahit anong takip mo sa tenga mo, maririnig mo pa rin ito. Dahil hindi tunog ang naririnig mo, kundi ang kapangyarihan ng dasal na unti-unting sumusunog sa iyong kaluluwa. Sa sandaling yon, nakita ko ang pagkabahala sa mukha ni Aling Guada. Halos mabaliw siya sa sakit at ingay na naririnig. Sa bisa ng liwanag, sa ngalan ng aking mga ninuno, sa lakas ng apoy ng araw, ilayo ang dilim, wasakin ang kasamaan! Habang inuusal ni Mang Ernesto ang pangontrang dasal, nakita ko ang katawan ni Aling Guada na namimilipit sa tindi ng sakit. Maya-maya ay may nakapa na ako sa damuhan. Nang tingnan ko yun ay laking tuwa ko. Nahanap ko na! Nahanap ko ng punyal! Talaga, anak? Nahanap mo na? Opo, Mama. Hawak kong mahiwagang punyal. Kailangan ko ang tulong mo, Ineng. Anong tulong, Mang Ernesto? Habang naghihina ang aswang, itarak mo sa katawan niya ang punyal. Sa oras ng pasugatan mo siya, tuluyan siyang maghihina at mawawalan ng lakas. Kailangan na nakatutok lang ako sa pagbigkas ng panguntrang dasal. Kaya hindi ko magagawang gamitin ang punyal. Ikaw ang gumawa, Ineng. Pero, Mang Ernesto... Kaya mo yan, Ineng. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo, anak. Kaya mo yan. Kahit nanginginig ang aking buong katawan, pinilit kong hawakan ng mahigpit ang punyal habang patuloy na nasasaktan ang halimaw na si Aling Guada. Buwisit kang babae ka! Bawat hakbang ko papalapit sa aswang ay tila napakabigat, Miss Amy. Habang siya'y namimilipit sa sakit, itinarak kong punyal sa kanyang tagiliran. Napasinghap ako ng malakas habang ramdam ko ang matulis na talim na tumutusok sa kanyang laman. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na hiyaw ni Aling Guada at lalo pa siyang nanghina. Ano ito? Bakit? Kapangyarihan ng liwanag! Bumaba sa lupa! Sirain ang anino ng kasamaan! Nang matapos bigkasin ni Mang Ernesto ang huling linya ng dasal, tila dumaloy ang kuryente sa katawan ng aswang. Naparalisa siya at unti-unting nagbalik sa anyong tao. Ano pang hinihintay niyo? Patayin niyo na ako. Kayo ang nanalo at ako ang talunan. Ang totoo, wala naman talaga akong balak na patayin ka.
Nagkatinginan kami ni Mang Ernesto. Nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Hindi yun ang mukha ng taong hindi naiintindihan ng sakit, kundi ang mukha ng taong may mabigat na pasya. Nang lumingon sa amin si Mama, tila nag-aalab ang mata niya, puno ng emosyon. Bakit? Pinagtangkaan niya ang buhay naming mag-ina. Dahil kapag namatay siya, wala nang uuwi ang pamilya ang anak niyang nakulong. At saka naintindihan ko siya. Ginawa lang niya ito dahil gusto niyang iganti ang pagkakakulong ng anak niya na wala namang kasalanan. Kaya bilang kabayaran ng pagliligtas ko sa inyo ng iyong anak, Attorney, itama mo ang pagkakamaling nagawa mo. Tulungan mong linisin ang pangalan ng anak ni Guada para mapawalang sala ito at makalabas ng kulungan. Napaiyak si Aling Guada sa narinig. Dumaloy ang kanyang mga luha na wari naglalabas ng galit at hirap. Mahina ang kanyang boses ngunit puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na may tao pang kagaya mo. Marami na ang nanloko sa amin. Mga taong gusto kaming patayin. Kahit wala namang kaming inaagrabyadong tao. Mga taong pinagkatiwalaan namin pero ang ginawa, inilaglag kami kaya napunta kami sa ganitong sitwasyon. Si Abner ang kaisa-isa kong anak. Konti na lang ang buhay na itatagal ko sa mundo. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang anak ko. Lalo na ngayon na wala na sina inay at itay. Patawarin mo ako. Hindi ko iniisip ang mararamdaman ninyo. Ang mahalaga lang kasi sa akin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Hindi ko iniisip ang kapakanan ng iba. Sana'y pagkatiwalaan mo ulit ako. Ilalabas ko ang anak mo sa kulungan. Patutunayan ko na wala siyang kasalanan. Ipinapangako ko yan sa iyo. Ikinalulungkot ko rin ang pagkawala ng nanay at tatay mo. Hinawakan ni Mama ang kamay ni Aling Guada at sa kanilang mga titig ay unti-unting nabuo ang pagkakasundo. Nakita ko ang kababaang loob sa kanilang pagtanggap ng pagkakamali at ang pagnanais na itama ito. Huwag ka mag-alala, Aling Guada. Sisiguraduhin ko po na gagawin ni Mama ang dapat na mangyari. Salamat. Sabay kaming napabuntong hininga. Nang muling magtagpo ang mga mata namin ni Aling Guada, dama ko ang isang bagong simula. Hindi perpekto, ngunit totoo. Alam kong hindi agad mawawala ang mga sugat na iniwan ng mga pangyayari. Ngunit naniniwala akong may panahon para maghilom ang lahat. At doon nagtapos ang gabing yon. Hindi sa pagganti kundi sa isang pangako na itatama ni Mama ang mali niyang nagawa. Oo, puno ng kasamaan ng mundo, ngunit madalas ang mumunting kabutihan ang nagbubukas ng bagong simula. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik na kami ni Mama sa Maynila. Ang pakiramdam ko habang nasa biyahe kami ay pinaghalong magaan at mabigat. Magaan dahil ligtas na kami, pero mabigat dahil alam kong may haharapin pa si Mama. Si Mang Ernesto ang naiwan para bantayan si Aling Guada at siguruhin tutuparin nito ang pangako na ititigil na ang paghihiganti. Si Mama, kailangang ayusin ang gulong iniwan niya. Pagka-uwi namin, sinabi na lang namin ni Mama sa mga otoridad na pinasok ng masasamang loob ang aming bahay at pinatay ang mga kasambahay. Hindi namin binanggit na ang mga aswang ang may kagagawan dahil tiyak na walang maniniwala sa amin. Nang magkasarilinan kami, walang nagsalita. Tahimik lang kami. Nakatingin si Mama sa sahig habang ako na may pilit humihinga ng malalim. Ako ang unang bumasag sa katahimikan.
Mama, kailangan natin pag-usapan ang lahat na nangyari. Anak, alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita sa mga ginawa ko. Patawarin mo ko. Hindi lang akong nasaktan, Mama. Marami kang nasaktan. Dahil sa ginawa mo, muntik na tayong mapahamak. Muntik na tayong mamatay. Alam ko, anak. At araw-araw pinagsisisihan ko yon. Nakakahiya. Tinanggap ko ang suhol. Ipinatalo ko ang kaso ng kliyente kong inosente. Lahat ng yun ay dahil sa kasakiman ko. Pero anak, gusto kong ituwid ang lahat. Hindi ko kayang bitbitin ang kasalanan na to habang buhay. Ma, bakit? Bakit mo hinayaang masira ang buhay ng inosenteng tao? Hindi ikaw yun eh. Isa kang mabuting abogado. Ikaw yung tinuturing kong huwaran. Lumaki akong iniidolo ka dahil ipinaglalaban mo yung tama at ang mga naaapi. Pero ngayon, hindi ko na alam kung sino ka. Parang nawala na yung mama ko at yung abogadong hinahangaan ko. Dahil sa takot. Dahil sa tukso. Pinaniwala ko ang sarili ko na para sa'yo lahat ng ginagawa ko. Para sa kinabukasan mo. Pero mali. Dahil ang tunay na kinabukasan mo ay dapat nakatayo sa tama. Hindi sa kasinungalingan. Kung talagang gusto mong itama, Mama, ipaglaban mo ngayon ang katotohanan. Aaminin mo ang lahat. Ipakita mong kaya mong manindigan sa tama. Oo, anak. Itatama ko ang aking mga pagkakamali. At pananagutan ko ang nagawa ko. Makalipas ang ilang araw, muling nabuksan ang kaso ng dating kliyente ni Mama, Miss Amy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang abogado. Siya na mismo ang nasa gitna ng paglilitis. Ako naman ay nakaupo sa pinakadulong hanay, nanginginig ang tuhod habang pinagmamasdan siya. Walang kasama si Mama nang tumayo siya at magsimulang magsalita. Kagalang-galang na hukom. Mga naririto sa korte. Ako si Attorney Eliza Manriquez. At ngayong araw, hindi ako tatayo bilang tagapagtanggol ng iba, kundi bilang isang taong nagkasala. Inaamin ko, ako ang dahilan kung bakit natalo ang kaso ng kliyente kong si Abner Reyes. Inaamin ko na tumanggap ako ng suhol na pera mula sa kabilang panig, kapalit ng pagkatalo ng aking kliyente. Nabigla ang lahat. Ang bulungan ng mga tao ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Pero hindi na tinag si Mama. Ang ginawa ko ay isang uri ng pagtataksil. Hindi lang sa aking kliyente, kundi sa batas, sa propesyon ko, at sa sarili kong anak. Pinili kong manahimik at hayaan ang isang inosenteng tao na makulong nang walang kasalanan. At yun ang pinakamalaking kasalanan ko. Nakahawak ako sa aking dibdib ng mga oras na yon. Ramdam ko ang kirot na hindi ko alam kung para sa kanya ba o para sa lahat ng nadamay sa ginawa niya. Kaya ngayon, buong puso kong tinatanggap ang kaparusahan. Alam kong haharapin ko ang mga kasong isasampa laban sa akin. Batid ko ring mawawala ang aking lisensya bilang abogado. Alam kong maaari akong makulong. Ngunit mas pipiliin ko ang lahat ng yon kesa manatiling nakatago sa kasinungalingan. Natahimik ang lahat. Wala ni isa mang nagsalita.
Tanging boses lang ni Mama ang umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng korte. Humihingi ako ng tawad kay Abner Reyes sa kanyang ina na si Aling Guada. At higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa anak kong si Andrea. Anak, patawarin mo ko. Hindi ako naging mabuting huwaran. Pero ipinapangako ko, sa huling pagkakataon, pipiliin ko ang tama. Parang tumigil ang oras, Miss Amy. Ang lahat ng nanonood ay tila natulala. At nang dumating ang hatol ng korte, ibinasura ang maling desisyon noon. Pinalaya si Abner Reyes. Malinis na ang pangalan niya. Habang pinapalakpakan ng ilan ang paglaya ni Abner, ako'y nakatingin lang kay Mama. Siya naman nakaluhod, umiiyak. Ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Ngiti ng isang taong nakalaya sa bigat ng kasalanan. Pagkatapos dumating ang pinal na desisyon para kay Mama. Sisimulan ang proseso ng disbarment. Tatanggalin ang kanyang lisensya at kakaharapin niya ang mga kasong kriminal. Andrea, anak ko, patawarin mo ulit ako. Alam kong nadamay ka sa kasalanan ko. Ito ng karma ko sa mga ginawa kong mali noon. Pero tanggap ko ng lahat. Tapos na yun, Mama. Nagawa mo ng tama. Proud ako sa iyo, Ma. Proud ako dahil pinanindigan mo ang katotohanan. Hindi lahat nagkakaroon ng tapang na gawin yon. Andrea, anak. Salamat. Hindi ko akalaing mapapatawad mo pa ako sa kabila ng mga nangyari. Mama, palagi akong dadalaw dito. Ihintayin ko yung araw na makalabas ka. Nandito lang ako, Ma. Nagkatitigan kami ni Mama. Pareho kami umiiyak. Parehong humihinga ng malalim para pigilin ang paghikbi. Marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa aking mga palad at ganun din ang ginawa ko. Salamat, anak. Salamat. Mahal na mahal kita, Mama. Mahal na mahal din kita, anak. Habang tumutulo ang luha namin, dama ko ang pagmamahal namin bilang mag-ina sa kabila ng lahat. Oo, nagkamali siya. Malaki at mabigat ang kasalanan. Pero pinili niyang umamin at ipaglaban ang tama. At doon ko nakita ang tunay na tapang. Bilang anak, pinili kong manatili sa kanyang tabi, sa hirap, sa sakit, at sa bawat hakbang ng kanyang pagsisisi. Doon ko natutunan, hindi kailanman huli para itama ang mali. At madalas, ang pinakamahirap na laban ay laban sa sarili. Pero sa laban na yon, hindi niya kailangang mag-isa. Kahit hindi kami magkasama, hindi ko hahayaan na maramdaman niyang nag-iisa siya. Dahil ako ang anak niya at siya ang aking ina. At sa anumang laban, lagi kaming magkakampi. Matapos na makulong si Mama, naisip kong bumalik sa probinsya. Mabigat pa rin ang dibdib ko dahil sa mga sugat na iniwan ng nakaraan, lalo na sa pamilya ni Aling Guada at ng anak niyang si Abner. Alam kong wala akong kasalanan, pero bilang anak ni Mama, gusto kong personal na humingi ng tawad. Nang makarating ako sa bahay nila, nakita ko si Abner na tahimik lang sa gilid habang nakatingin sa akin. At si Aling Guada na nakaupo sa harap ng kanilang mesa. Ramdam ko may bigat pa rin sa kanyang mga mata, pero hindi na ito kasing dilim ng dati. Aling Guada. Abner. Nandito ako para muling humingi ng tawad sa lahat. Alam kong hindi sapat ang mga salita pero wala kang kasalanan, Iha. Hindi ikaw ang gumawa noon. Ang mahalaga, nakamit na ng anak ko ang hustisya. Pinalaya siya at nalinis ang pangalan niya. Sapat na sa akin yon.
Kung alam niyo lang ho kung gaano kabigat sa dibdib ko sa lahat na nangyari. Nahihiya po ako sa inyo. Natuto na rin ako, Iha. Ayaw ko nang balikan pa ang lahat ng masasakit na nangyari. Kaya napagdesisyon na namin ni Abner na magpakalayo-layo na lang. Aalis na kami rito sa probinsya at maninirahan na sa ibang lugar. Gusto namin magsimula ulit. Malayo sa lahat ng masasakit na alaala. Aalis po kayo? Hindi na po kayo babalik dito? Oo, Iha. Para makalimutan namin ang lahat ng mga nangyari. Hindi ko pa alam kung saan kami pupunta pero ang mahalaga, magkasama na kami ulit ng anak ko. Yun na lang ang tanging hiling ko sa buhay. Kung yun po makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Naiintindihan ko. Sana po ay maging masaya kayo sa bagong simula ninyo. Aling Guada, salamat po. Sa kabila ng lahat, pinatawad niyo pa rin si Mama. Matapang at mabuti kang tao, Iha. Huwag mong bitbitin ang kasalanan ng iba sa balikat mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti. Dahil yan ang pinakamahalaga. Nagyakap kami ni Aling Guada ng mga oras na yon. Ramdam ko ang bigat na unti-unting nawala sa pagitan naming dalawa. Habang lumalayo ako, nasilayan ko si Abner na bahagyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pasasalamat kahit wala siyang binigkas na kahit anong salita. Pagkatapos noon, nagpaalam na ako sa mag-ina at pinuntahan ko naman si Mang Ernesto. Alam kong hindi magiging ganito kaayos ang lahat kung hindi niya kami tinulungan. Siya ang naging sandigan namin, ang naging ilaw namin sa gitna ng dilim. Pagdating ko sa bahay niya, nadatnan ko siyang naglilinis ng bakuran. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti at kumaway. Mang Ernesto, magandang araw po. Oh, ikaw pala, Ineng. Nagbalik ka rito. Nagbalik po ako rito para personal na magpasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, naku, baka wala na kami ni Mama ngayon. Ay, nako. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Tungkulin ko lang na tumulong. Di mo na kailangan magpasalamat ng paulit-ulit. Pero totoo po, Mang Ernesto. Hindi ko makakalimutan yung pagliligtas niyo sa akin mula sa mga aswang. Pati na rin po yung tapang ninyong harapin si Aling Guada at ang kanyang mga magulang. Sobrang laki po ng utang na loob namin sa inyo ni Mama. Tapos na yun, Ineng. Ang mahalaga ngayon ay maayos na ang lahat. Nakalaya na ang anak ni Guada at pinagbayaran na ng iyong ina ang mali niyang ginawa. Ay, nga pala, Ineng. Kumusta naman yung medalyon na binigay ko sa iyo? May pagkakataon na nagamit mo ba? Ayun. Hindi ko nga po nagamit eh. Nilagay ko lang kasi sa ilalim ng unan sa kwarto ko. Kaya noong dukutin kami ni Aling Guada, hindi ko po yun nagamit bilang panangga sa kanila. Sayang nga po. Sana pala palagi ko na lang yung inilalagay sa bulsa. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong ihiwalay yun sa iyong medalyon. Malaki sanang naitulong nito sa inyong mag-ina. Pero mabuti na rin at hindi mo yun nagamit. Dahil kung nagamit mo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. At kung gayon, hindi na rin maitatama ang mali. Oo nga po, Mang Ernesto. Pero susubukan ko pong gamitin ang medalyon kung sakali mang muli ako makatagpo ng mga aswang. Hindi ko nahahayaang hindi ko to magamit. Tama yan, Ineng. Lagi ka mag-iingat. Hindi natin alam kung kailan muling lilitaw ang mga tulad nila. Pero tandaan mo, nasa iyo na ang tapang at pananalig. Yun ang tunay na panlaban sa mga kampo ng kadiliman. Salamat po ulit, Mang Ernesto. Hindi ko na po kayo iistorbohin. Magpapaalam na po ako. Sige, Neng. At huwag mong kalimutan, kahit saan ka man dalhin ng buhay, palagi mong piliin ang tama. Opo, Mang Ernesto. Palagi ko pong tatandaan. Miss Ami, dito ko na tinatapos ang aking kwento. Sigurado ako may ilan sa inyo ang huhusga sa mga kasalanang nagawa noon ng mama ko. Ngunit itinama na niya ang kanyang pagkakamali. Pinagpabayaran na niya ito ngayon sa loob ng kulungan. At higit sa lahat, taos-puso na niyang pinagsisisihan ang lahat. Kung iisipin,
Nasa na nga kaya ngayon ang mag-inang sina Aling Guada at Abner? Sana ay natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan at kaligayahan, malayo sa lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ano naman ang naramdaman nyo habang pinakikinggan ang naging karanasan ko? Ibahagi ninyo sa pamamagitan ng pag-comment sa comment section. Huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa bagong channel na ito. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na kay Miss Ami at sa lahat ng mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Andrea. Narinig natin ang kwento ni Andrea, isang kwento ng pagkakamali ng kanyang ina ngunit higit sa lahat ng muling pagtayo at pagbabago. Totoo, lahat tayo nagkakamali. Subalit higit sa lahat, mahalaga ang tapang na gaya ng ipinamalas ng kanyang ina na si Attorney Eliza. Ang tapang na humarap, umamin at ituwid ang pagkakamali kahit mahirap at masakit. Sa kwento rin ito nakita natin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi na natin mababago ang nakaraan, pero pwede nating baguhin ang kinabukasan sa pamamagitan ng pagpili ng kabutihan at kapatawaran. Kung may mga tao man sa buhay nyo na nakasakit o nasaktan nyo, baka panahon na para buksan ang pinto ng kapatawaran, di ba? Maraming salamat sa tapang mo na ibahagi ang iyong naging karanasan, Andrea. At para sa lahat ng tagapakinig, sana ay magsilbi itong paalala na hindi pa hulihang lahat para ituwid ang mga nagawa nating kasalanan. Dahil ang bawat pagkakamali ay may dalang aral. At ang bawat aral ay daan tungo sa mas magandang bukas. Muli ako si Miss Ami. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong katatakutan at kababalaghan. Magandang araw sa inyong lahat.